Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng 1 Samuel chapter 12. Samuel's farewell speech. Ito yung pinakahuling paalala niya sa mga taga-Israel na kung saan ay muli ay pinaalala niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanila. Magmula sa kanilang nununo, magmula kila Moses, at na kung saan ay ipinaalala niya sa bansang Israel yung lahat ng mga ginawa ng Panginoon long time ago pa. So, ibig sabihin, itong generation na to, itong bagong mga generation na to, ay hindi naman sa kanila nalilingid kung ano ang kayang gawin ng Panginoon at gaano ba siya makapangyarihan. So, bagamat ito ay farewell, pero alam natin na hindi lingid sa kanila na ang Diyos ng Israel kung ano ang ginawa back then doon sa mga ninuno pa. Sometimes ganito yung tao na kung saan they know God sa isip lang, pero hindi sa puso. They know God. Alam nila na may Diyos. Pero hindi nila ito inaano sa kanilang puso na ito yung Diyos ko. Kilala mo ang Diyos mo. Kilala mo siya. Kilala mo na may Diyos. Alam mo na may Diyos. But they did not take it seriously. Yun ang masakit doon. And it happens nowadays sa mga tao. Alam naman natin yun. Po ba? Maraming nakakakilala sa Diyos. Mabanggit ko lang yung sinabi ni Brother Rodel kanina na mayroon uling translation. And nakalagay pa dun parang hindi ko masyadong makita yung exact word, but gusto nilang makita ang Diyos. But hindi dun sa ganong paraan. Satan still deceiving people. Always deceiving people. Kasi nga hindi nila binabasa ang Bible. Nakikinig lang sila doon sa mga sinasabi ng mga tao, ng mga namumuno. Hindi naman masama ang makinig sa mga namumuno ng iglesia, but as an individual person, as an individual follower of Christ, kailangan mong meron kang sariling relasyon sa Panginoon. Kailangan mong may sarili kang pakikipag-communicate sa Panginoon. Hindi mo kailangang iasa to sa iba. Katulad ng iba na pag-pray mo naman ako kasi kailangan kong matanggap sa trabaho. Hindi masama yun. Hindi po masama yun. Pero ang nangyayari kasi, pag sinabi mo sa tao na ipag-pray ka, ikaw mismo hindi ka na nagpe-pray. Tama? Yun eh. Hindi masama yung ipag-pray. Kailangan natin yun. Ipag-pray natin ang mga nangangailangan. Pero ang problema, doon sa nagpapa-pray, hindi siya nagpe-pray. Kasi nga, pinag-pray na eh. Pinag-pray ko na eh. Binigay ko na eh. Ganun eh. Diba po? Yun ang problema ng tao. Alam nila na mayroong Diyos, alam nila, kilala nila si Jesus. But sabi nga, 'di ba, sa 1 Corinthians, I think 9:12 ba 'yon? Hindi ko sure yung verse na kung saan merong Jesus na ipinangangaral dito sa ibabaw ng mundo na hindi pinangangaral na kung saan ang Jesus na ipinangangaral ay hindi katulad ng Jesus na sinasabi sa scripture. So, tingnan niyo, may conflict, di po ba? Ginagamit ng mga tao ang pangalang Jesus at ginagamit din ni Satan ang Bible, ang Word of God. Totoo yan, di po ba? Binigyan na tayo ng sample when he tempted Jesus Christ, gumamit siya ng Word of God. So, hindi batayan yung sinasabi yan, nasa Bible yan. Ito yung sinasabi ng, alam mo ba kung yung context ng Bible na yun? Yung passage na yun. Yun ang problema.
Meron po akong isang grupo na sinalihan din, and halo-halo yun eh. And it happens na pinagtatalunan nila yung patungkol sa ina ng Diyos. At ini-insist nila yon, and then inexplain ko sa kanila yon sa comment. Sinagot ako nung isa doon, ano daw yung sinasabi nung Luke 1:43. Hindi ko na kasi natakpan yun, na ano yung notification, natakpan sa dami, hindi ko na siya makakuha. Nung sasagutin ko na. Ang kasi nun, iba yung context nun eh. Nakalagay kasi doon, yung ina ng Panginoong Diyos. Nakalagay doon. Pero ang context kasi doon, hindi naman ang Panginoon ang nagsabi. Isa doon ay binanggit iyon ng isang apostle. Hindi ko pa siya na masyado na Pero iba yung context kasi noon. Na hindi mo pwedeng pagbatayan yon. Luke 1:43. Sinabi niya sa akin. Hindi ko pa masyado siyang Why I am so favored that the mother of the Lord. Yun. Yung mother of the Lord, yung kinuna niya ron. Binanggit yun sa Bible. Nasa Bible daw yun na mother of the Lord. Mother of the Lord, the mother of God. Ang ko doon, yun nga yung natin eh. Hindi mo kasi inaalam kung anong context noon. Sino ang nagsalita, para kanino yun. Di po ba? Kailangan yun, importante yun eh. Kaya, napaka-importante ng pag-aaral ng Bible para hindi ka malito. Hindi mali yung pagkakaunawa mo dito. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Sa Hosea. Yun din yung nangyayari sa mga tao ngayon. They depend on the leader of the church. They depend on the older na mga nakakatanda. Ang sinasabi ng nakakatanda, pero hindi ang sinasabi ng Bible. Pag sinabi sa kanila, nasa Bible yan. Okay na sa kanila yun. Nabasa mo ba? Di po ba? Nabasa mo ba yun? Walang problema, makinig ka kahit kanino. Manood ka ng preaching, makinig ka kahit kanino. Pero dapat alamin mo muna, basahin mo muna yung Bible. Para alam mo kung tama yung sinasabi niya, and then dagdag na lang yun sa kaalaman mo. And pray. Diba? Pinaka-importante yun. And dito, pinaalalang muli ni Samuel sa kanila. Ano ba yung kabutihan ng Panginoon? Kasi itong problema sa mga Kristiyano eh. Meron kang share sa kanilang passage. Alam ko na yan. Ganun ang ang nila eh. Minsan tamad nang makinig. Alam ko na yan, narinig ko na yan, nabasa ko na nga yan, pang ilang beses ko na nabasa, hindi na makikinig. Totoo lang. Hindi sila makikinig kasi nabasa na nila eh. Pero ang tanong, na-apply mo ba yun? Yung sinabi ng Panginoon na yun, yung salita na yun. From time to time, napakabuti ng Panginoon kasi kailangan nating i-remind. Lagi. Kailangan nating i-remind. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 12 ba yun? O chapter 1 verse 12? Na kung saan, kahit na matatag na tayo sa ating pananampalataya, kailangan pa rin nating paalalahanan. At yun ang ginagawa dito. Ito yung magmula sa Deuteronomy ay pinaalala ni Moses. Sinabi sa mga Israelita kung ano yung tungkol sa covenant, tungkol sa kasulatan, tungkol sa laws. Sinabi ni Moses yun. And dito, sinabing muli ito ni Samuel. Kung paano sila iniligtas ng Panginoon, kung paano sila pinarusahan din, kung paano pinarusahan ang mga ninuno nila nung sila ay nag-disobey sa Lord at sumamba sa ibang Lord. Ngayon, binigyan sila nawalan sila ng natapos ang mga prophet, 'di ba? Natapos sila Joshua, natapos si Moses. Binigyan sila ng judges ng Panginoon para mamuno sa kanila. Hanggang kay Samuel. Pero para lang sila ay magkaroon sila ng merong magpapaalala sa kanila
na ito yung Diyos natin. Pero ito, this time, nung narinig nila ang hari ng ang namumuno ng Ammonite, si Nahash, ay nagkaroon sila ng takot at bigla na lang silang nanghingi ng hari, na kung saan ay sinabi dito, sabi nga dito sa verse 12, "But when you saw that Nahash, king of the Ammonite, was moving against you and said to me, No, we want a king rule over us, even though the Lord your God was your king." Totoo yan. Even though the Lord was your king, nanghingi ka pa. "Now here is the king you have chosen, the one you ask for. See the Lord as the Lord, and serve, obey him, and do not rebel against his commands. In it both you and the king who reigns over you, you follow the Lord your God. Good. But if you do not obey the Lord, and if you rebel against his command, his hand will against you as it was against your fathers." Maliwanag na sinabi dito ng Panginoon. Yes. Both you and your king. Ano ba? Na mararanasan nila yung nangyari doon sa kanilang mga ninuno. Sabi sa 16, "Now then, stand still and see the great things the Lord is about to do before your eyes." Sabi niya dito, is it now wet harvest now? Is it now not when wet harvest now? I will call upon the Lord to send thunder and rain, and you will realize what an evil thing you did in the eyes of the Lord when you asked for a king. Tingnan natin yung faithfulness ng Lord sa mga taong ito. Kaya sabi ni Samuel, para makita nyo kung anong kapangyarihan ng Panginoon, I will call upon the Lord to send rain. Diba? Kasi nung time na yun, time ng harvest na. Then the Samuel called upon the Lord, and the same day sent thunder and rain. So all the people stood in awe of the Lord and Samuel. The people all said to Samuel, "Pray to the Lord your God for your servants. Know that we will not die, for have added to all our other sins the evil of asking for a king." Eto na, natakot na sila. Pero sabi nila, pray to the Lord your God, hindi namin God. Pray to the Lord your God. Di ba? Hindi mo inaangkin yung Panginoon mo. And you ask for pray. But God is faithful even though we are not. Even though the people are not faithful, God is faithful to us. Even though we are sinners, from time to time, we come to, yung pagkakasala nandun. Pero God is faithful. Nandyan lagi siya. And merciful. And also, magkaroon din tayo ng mercy and forgiving dun sa mga taong nagkakasala sa atin. As what God do to us. Yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Dito nakita natin kung paano tinugon ng Panginoon yung panalangin ni Samuel. Ipinakita dito ng Panginoon na siya pa rin yung makapangyarihan Diyos. Mula noon, mula kila Abraham hanggang sa mga panahon na ito, siya pa rin yun. Kung paanong ipinakilala at pinaalala ni Samuel sa kanila na ito yung Diyos na nagpakita noon ng kanyang kapangyarihan, nahayag yung kapangyarihan sa pamamagitan ng paglabas ng mga taong ito, ng inyong mga ninuno sa Ehipto, nahayag ang iyang kapangyarihan. Hanggang sa mga panahon na ito, pinaramdam ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa mga taong ito. At ang naging response nila ay natakot sila. Pero yung takot nila, panandalian lang eh. Sabi ni dito sa verse 20, "Do not be afraid," Samuel replied, "You have done all this evil. Yet do not turn away from the Lord, but serve the Lord with all your heart. Do not turn away after useless idols." Ginamit niya rito, useless. Useless naman talaga mga idols eh. Binubuhat mo, binibili mo, binibihisan mo. O ba? Ginawa mo, tapos pabeblesan mo. Ang Diyos, di mo na kailangan pablesan.
He blesses us. Di po ba? Di mo kailangan pablisan yan. Tayo ang binibless ng Panginoon. At hindi rin tayo ang gumagawa ng Diyos natin. Yeah. He is God. Kaya nga ang sabi niya dito, do not turn away after useless idol. Useless naman talaga eh. Walang magagawa yan. Nabasag nga yan, naputol nga yan, di niya kayang gawin yung sarili niya eh. Ikaw pa kaya iligtas niya? Paano na? Ang sabi ng iba, hindi siya ang sinasamba namin, hindi yan. How come? Na ipinaparade mo yan? How come na niluluhuran mo yan? At pinapanalinginan mo yan? Tapos sasabihin mo, hindi mo sinasamba yan? Malaking kasinungalingan yun. Sinasabi mo. Basahin mo ang Bible para malaman mo. Exodus 20, Isaiah 44, at lalo na dito sa Old Testament, New Testament, binabanggit pa rin ng Panginoon. Yung huwag magsamba sa mga Diyos-Diyosan. They can do you no good. Totoo. Wala siyang magagawang mabuti, wala siyang magagawang masama. Wala. Nor can they rescue you because they are useless. Hindi ka talaga ililigtas niyan. Pag samahin mo man lahat ng mga idols na yan, images na yan, hindi ka kayang iligtas niyan. Bakit? Ikaw nga pumupulot dyan eh. Di ba? Hindi ka pa nag-iisip. Ikaw nga nagbubuhat dyan eh. Hindi ka pa nag-iisip. Samantalang tayo ang binubuhat at kinakalingan ng ating Panginoong Diyos. Hindi na natin kailangan yung mga bagay na yan. Yung mga batong yan, mga kahoy na yan. Because God is Spirit and He works on us. Every one of us, He works on us. At nandito siya sa paligid natin by Spirit. Bakit? Kasi nararanasan natin yung kabutihan niya. Sa kanya palang ginawa, sa mga nararanasan nating biyaya. Sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang na-appreciate ng tao kasi nga iba yung kanilang nakapokus yung iba, yung kanilang isip sa iba. For the sake of His great name, the Lord will not reject His people because the Lord was pleased to make you His own. Ito yung ng Lord eh. Hindi niya nire-reject yung kanyang bayan. At hindi niya rin kayang i-reject ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Kasi may covenant na kayo eh. Meron na kayong kasunduan. May pangako na kayo. Yep. Diba sabi nga sa I think New Testament yun, na kapag may kasunduan na, sa Hebrews, di ba po, ando na yun. Diba? Nakaano na yun. Intact na yun. May kasunduan na kayo eh. Meron na kayong matibay na na relasyon. So, hindi na yun. Hindi niya nire-reject yung isang tao na mananampalataya. It's because of their sin. But by His grace, sinave niya tayo. Hindi dahil sa mabuti tayo, hindi dahil sa maganda yung ginawa natin, but because God is gracious. Amen. As for me, far it from that, I could sin against the Lord by failing to pray for you, and I will teach you the way what is good and right. Ito yung pinakamatinding sinabi ni Samuel sa kanila. Yun sa verse 24 and 25. But be sure to fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart. Consider what great things He has done for you. Yet, if you persist in doing evil, both you and your king will be swept away. Saan ka pa? Kung talagang natatakot ka sa Panginoon, susundin mo yung Kanyang salita. This is a warning for everyone about dun sa disobey sa Lord. But Jesus, sa lahat ng ito, si Jesus yung naging isang handog para sa atin, para sa pagtubos ng ating kasalanan. And yet, papetik-petik na lang ba tayo? No. Sabi ng Lord, you did not choose me, but appointed you so that you much bear
you bear much fruit, fruit that will last. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. And whatever you ask in my name, the Father will give you. Yun lang yung gagawin natin to serve Him. At laging aalalahanin, sabi nga dito, consider what great things He has done for you. Pero kapag nag-disobey, you and your king will swept away. Masakit na katotohanan ito, pero naranasan ito ng bansang Israel. Because of disobeying the true God, the living God, they worship other gods, na kung saan ay patuloy na pinaalala sa kanila, magmula kay Moses ay pinaalala sa kanila na walang ibang Diyos. Pero dahil sa kainggitan nila, dahil sa ayaw nilang sumunod, kilala nila ang Diyos. Ito yung ito yung pinakaano sa atin ng alam mo ang Diyos, alam mo na mayroong Diyos. Kilala mo ang pangalan ng Diyos, alam mo kung paano siya tawagin. But you did not take it seriously by your heart. Only in your mind. Yun kaya maraming napapahamak kasi sumusunod lang sila dun sa mga sinasabi. Hindi sila sumusunod sa sinasabi ng Bible. Yeah. Yan ang masakit na katotohanan po. Kaya marami pong salamat sa Panginoon sa pagbubukas ng ating kaisipan. Na tayo ay pinalaya na sa ganitong pagkakataon, pero hindi yun natatapos doon. Tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon to open our eyes and heart, to share the gospel, to witness in Judea, Samaria, and other part of the world. Maging witness tayo in every walks of our life. Salamat po sa Panginoon at salamat po sa mensahe ng 1 Samuel chapter 12. Praise the Lord.